a blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Though the future seems uncertain, though the fear erodes my peace, though the circumstance seems hopeless, and the doubting will not cease, I will claim what He has promised, for my heart must recognize that mine is not to question, but keep focused on the prize. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. This path now set before me is not my route of choice, yet I must keep moving forward, listening to His still small voice. Each step along this journey, He reminds me I'm His own, and through the cold, dark loneliness, I'm aware I'm not alone. Through it all, I choose to serve the Savior. Through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, I choose to serve the Savior. And through it all, I claim Christ as my friend. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or comes again. Through it all, His grace will never waver till He calls me home or He comes again. Tayo lahat, basahin natin ang ating text. Amen? Great. Sabi sa akin, alam mo, ikaw, pastor, pag magpipreach ka, palagi ka nakakahanap ng issue. Hindi. Alam ko lang ang buhay ng tao. Tama? Dapat alam natin ang pinaka-nature natin. Hindi lang natin po pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Pinag-aaralan din natin kung paano ang salita ng Diyos ay tumutugon sa ating pinaka-naturalisa. Okay? Title. Mahaba yung title nito. Ang sabi, that we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kanina isip ako ng isip, ano kaya magandang title nito? Huwag na kaiisip pa, nandiyan na yan sa verse. Di ba? So, tingnan natin ang talata na ating pupuntahan sa umagang ito
At ito'y masusumpungan sa aklat ng Kolose, Kapitulo 1 at versikulo 9 at 10. Okay, basahin natin sabay-sabay. Everyone now, ready? Go. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Kaya kinuha ko itong portion na ito. Ayan, desire that ye might be filled with the knowledge of His will and spiritual understanding. Now, nagsisimula tayo ngayon sa buwan na ito ng pag-focus natin at pag-emphasize sa ating mga families. Okay? Ito actually, itong portion na ito ay ipinish ko August last year. No? Actually, nireview ko lahat ng aking mensahe tungkol sa subject na ito eh. Abay, nagsimula pala ako sa mga subject na ito eh, 2009 yata. Okay? Well, I praise God that even sa subject ito, we are able to build. Okay? So, ang sabi ni Paul ay ito ang aming pagnanais, our desire. No? Na kayo bilang church sa Colossae. Isipin nyo, no? You might be filled, magkaroon kayo ng kapuspusan. Mapuspos kayo ng kaalaman ng kanyang kalooban, okay? Sa lahat ng karunungan. No? At ng espiritual na kaunawaan. Malalim. Ang hirap pa naman intindihin, di ba? Paano mong ilalagay sa practical na bagay ito? Merong knowledge, merong wisdom, at merong understanding. Pero ang sabi niya, filled. Di ba? That you might be filled. Pwede ba yun? Is this possible that a church like us, at kung paano sinabi niya ito sa Colossae, might indeed be filled with these things? Dalangin niya ni Paul. Okay? Dakilang Diyos, maraming salamat po. Kami ngayon, O Diyos, ay nasa hapagkainan ng iyong salita. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng sustansya, ng nourishment, para maging matibay po kami sa aming buhay bilang iyong mga anak at bilang mga pamilya at lalo, Panginoon, bilang Lighthouse Bible Baptist Church. And so, dear God, bless us sa pamamagitan, Panginoon, ng spiritual na pagkain na ito. Para sa iyong kaluwalhatian, sa pangalan po ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Please be seated. Today, we begin our family month. Kaya ito mga kapatid ay isang buwan ito. Okay? Andyan ba kayo? Naku, lagot na naman tayo kay Pastor. Wag na. Okay? Lahat ng sentinel at pastors men kunan ng attendance ng inyong mga miyembro. Okay? Pag-uusapan natin ito. You know why? Kasi nandito pa rin tayo, standing in the true grace of God. Mga kapatid, if you find me, no, very imposing, I need to. You know why? Kasi pag naging malamya tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos, matindi ang mundo. Hindi po tulog ang dyablo. Okay? Kapag tayo ay naging malamya, susunggaban niya tayo because the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Bible yan. Kaya hindi po tayo dapat tutulog-tulog. Yung kain ka ng kain, hindi mo alam.
kalooban ng Panginoon na tumaas ang BP ko, kumain ka ng hindi tama eh. Anyway. And we are not just recognizing the value and significance of our families, but we want that our families stand on the true grace of God. It is not just simply the Lighthouse Bible Baptist Church that stands on the true grace of God. Dapat each of our family. Amen? Now, if we will consider kung anong mahalaga at anong significance sa ating mga pamilya, ano kaya? And I say this, the biggest significance of families in our lives is in the area of education. What do you think? Tama, mali? Ha? Tama ba o mali? Is it in the area of health? Hindi ba? Right? Is it in the area of wealth? Ha? Hindi. It is actually in the area of education. Kasi, hindi naman tayo lahat mga kapatid, pamilya ng mga medyo liquid sa yaman, hindi ba? At marami sa atin dito, ano nga ba? Laki sa, hindi layaw. Laki sa hirap. Hindi ba? Pagkatapos, sasabihin ng mga magulang, ito ang anak ko, ito ang magiging pag-asa natin, pag-aaralin natin ito. Okay? Tama, ano? And so the most significant na thing sa ating mga pamilya is in the area of education. And I appreciate the fact, mga kapatid, na nakita ko ang mga ilang mga families dito, mga magulang, na talagang pinaglaanan nila ng diligence, no? Ng pagsusumikap, ang edukasyon ng kanilang mga anak. Amen ba? Lalo na kayong mga nag-aral sa Lighthouse Academy. Okay? And I praise God for that. We do not actually know of any family who do not value education. Sinasabi nga ng marami, kung meron akong ipapamana sa iyo, kahit na ano, edukasyon lang. Tama? Hindi bahay, hindi property, edukasyon lang. Kaya anak, magsumikap ka. Di ba? Right? Andyan ba kayo? Tulog na yata kayo eh. Oo. Mag-amen kayo paminsan-minsan para manatili kayong gising. Amen? Lalo kayong mga maraming kinain kanina. Okay? Now, kahit sa Bible, totoo yan. Pag titingnan natin ang practicality ng banal na kasulatan, look at this. My son, no? If thou wilt receive my words and hide my commandments with thee, so that thou incline thine ear unto wisdom, and apply thine heart to understanding. Mahalagang mahalaga. Kasi nung araw po, ang talagang educational institution ay pamilya. Did you know that? Ang talagang kaalaman ng mga bata ay nagsisimula sa kanilang mga magulang. Kinakailangan pag ikaw ay magiging ama at ina, meron ka nang ituturo sa anak mo. Correct? Pastor, meron naman mga eskwelahan dyan. No, ikaw mismo magturo. Kapag ikaw ay hindi pa makapagturo sa kahit ano, huwag ka muna mag-aasawa. Tama? Pag marunong ka na magturo, sige, mag-asawa ka. Magpamilya ka na. Pero kung wala ka pang ipapasang bagay na katuruan, paano na lang yan? Okay? Yea, if thou criest after knowledge, and liftest up thy voice for understanding, if thou seekest her as silver, and searchest for her as for hid treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find the knowledge of God. Ang hirap intindihin yan. Di ba? Ano ba yung knowledge of God na yan? And then, ang sabi nung ama rito, tatay ito nagsasalita. Sabi, my son, di ba? Parent ito eh.
Okay? The Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. He layeth up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Ano yung buckler? Defense yan. Okay? He keepeth the paths of judgment and preserveth the way of his saints. Then thou shalt understand righteousness and judgment and equity and every good path. Alam nyo, magkausap kami, nitong sila mga ilang mga personalities na pumunta sa Lighthouse Cafe sa mga ilang nakaraang mga araw. Isa dyan ay yung dating congressman na si Willie Villarama, na ang tawag sa akin ngayon ay hindi lang my favorite bishop. Tawag mo naman sa akin ni Willie ngayon, guru. May guru. Kasama na dyan yung mga ilan. Mayroong mga galing sa ARTA, si Director General Jeremiah Belica, narito nung isang araw, nag-uusap kami. Yung dating Undersecretary ng ARTA, narito rin, pinag-uusapan namin. At may sinabi nga ako sa kanila, sabi ko, sana magkaroon tayo ng Center for Biblical Governance. Okay? Para meron tayong platform na nasa academe, na solid sa biblical principles. Okay? Sa application ng governance. Now, when wisdom entereth the heart, and by the way, ito nga pala yung sinasabi ko, may sinabi, alam mo, puno tayo ng mga maabilidad na mga tao, may mga skill, may mga degree and everything. Pero sa kalagitnaan ng lahat ng kanilang napag-aralan, sa kalagitnaan ng kanilang mga degrees and everything, walang mga virtue ng righteousness, equity, magandang judgment. Okay? Ang sabi dito, when wisdom entereth thine heart, and knowledge is pleasant unto thy soul, discretion shall preserve thee, understanding shall keep thee. Okay? And of course, binasa natin to kanina, di ba? Proverbs chapter 4. Ang sabi dito, hear ye children, o di pang pamilya. Right? Kanina nanggagaling sa parent. Ngayon naman, hear ye children. So, ang pinaka-spirit po nito ay pamilya. Ang pinaka-aplikasyon nito ay pamilya. The instruction of a father and attend to know understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. Can you imagine that? Kaya mga kapatid, ito ang dapat na balikan ng mga pamilya. Yung bagay na ito. Are you listening? Tama? Kasi madalas ang concern nila ng pamilya, yung mga bagay na material. Wala na nag-uusap kung ano yung knowledge and wisdom and understanding. Wala na. Wala na yung mga godly attributes. You realize that? Tama? Kapag ang mga pamilya ngayon ay magsasama-sama, anong gagawin? Magne-Netflix. Am I right? O syempre, kakain. Obvious naman yun, kakain. Pero among others, wala na. Nagsasama-sama pa ba ang pamilya para manalangin? Para mag-devotion? Come on. Kayo bang mga tatay, do you still lead your children into spiritual understanding? O para kay pastor na lang yan? Hindi ko makalimutan nung araw, sinasabi ni tatay, kayo mga tatay dito, you are also pastors ng inyong pamilya. Did you know that? Paano po, pastor, pag wala na yung tatay? Di yung mga nanay, pastora kayo ng inyong mga pamilya. Tama? Pero,
Kayo'y naririyan, hindi lang para ang pag-abot nyo sa lahat ay material, kundi spiritual na buhay. You see? Ako yung nalulungkot minsan sapagkat madalas ang ating mga pamilya, ang spiritual life nyo ay narito lang. Dito lang. Paglabas nyo, wala na kayong spiritual life eh. Totoo yan. Yung mga anak nyo ba, may spiritual life pa? Palagi kong sinasabi yan. Kapag ang mga magulang ay hindi mo makitaan ng spiritual life, ano nga asahan mo sa mga anak? At lalo na, ano nga asahan mo sa mga apo? Yung bang spiritual life, biglang mahuhulog na lang sa langit yan dahil nanalangin tayo. Lord, please give me a spiritual life. Yun ba yun? Ha? Sa totoo lang, magiging spiritual ka lang pag malapit ka na sa kamatayan eh. Saka mo lang tatawagin si pastor, pastor, panalangin na po. Sana pumunta na lang. Kaya minsan ang pastor pang ano lang pang pinanganak, pang kasal, pampatay. Okay? Naalala ko yung kwento ni tatay nung araw na meron daw isang church, napagod na sila coming together kasi service. Kaya nagdesisyon daw yung mga board of demons ba yun? O board of deacons. Sabing ganyan. Kasi obvious naman palagi naman pumupunta na lang ba tayo? Pumunta na lang tayo, mag-service na lang tayo kapag merong selebrasyon. Kaya ang service nila, palagi lang selebrasyon. Pag may anniversary, kapag may birthday, doon sila nagse-service. Nagsawa na rin sila. Sabi, mag-service na lang tayo kapag merong may sakit. Nagsawa na rin sila. May nag-suggest, mag-service na lang tayo kapag merong namatay. Funeral service na lang nga nag-i-exist. May pumasok doon na wala, patay, walang service. Nakalagay, schedule of services when someone dies. No? Anong gagawin? Kakalembangin yung kampana. So, kinalembang nung bagong yung kampana, ganyan. Nagdatingin yung mga miyembro. Sinong patay? Sinong patay? Sinong patay? Sabi ganyan. Walang patay. Kayo ang patay. Wala na kayong spiritual life. Mga kapatid, parang kwento lang na tatay anong araw. Pero sa totoo lang, totoo yan sa maraming buhay. Tama? Nung pandemic, sinabi ko, spiritual tayo lahat Araw-araw nga tayo nagka-coming together Tama? Nananalangin tayo, kumikilos tayo. Ngayon, nakakaahon na tayo sa pandemic. Balik na naman tayo sa dati. Tama, ano? Ayan. Kaya ang sabi dito, let thine heart retain my words, keep my commandments, and live. Get wisdom. Get understanding. Forget it not, whatever time, whatever situation, whatever challenge in life. Okay? Whatever mountain peak, whatever valley. Forsake her not, wisdom and understanding, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wow, okay. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Well, you say amen. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace. A crown of glory shall she deliver to thee. That is what wisdom, understanding can give. Now, the issue is here. Nakinig kayo maigi. Kapag ang magbabasa nito ay hindi mananampalataya. Okay? At marami nagbabasa nito na hindi naman talaga mananampalataya.
Ano ang magiging take nila doon sa wisdom and understanding and knowledge? Ano magiging take nila? Ha? Ang magiging take nila diyan, degree, graduate, certificate, tama? Diploma. Wisdom is the principal thing. Kaya kumuha ka ng edukasyon. Yan ang magdadala sa atin. We will be preserved because gumraduate ka, meron kang degree and everything. Yan ang pag-asa natin, anak. Ikaw ang pag-asa natin. Makakaahon tayo rito, mga kapatid. Yan ang sinasabi nila. Tama, mali? Come on, let's face reality here. Kaya, mga kapatid, itong take ng maraming tao rito, this is only secular. This is material. Walang kinalaman ng spiritual dito. Okay? Kaya ang system ay ito, kaaway ng sekular ang pananampalataya. Am I right? At ang sekular, puno na ng humanism and everything. Why? Ituro din naman ng Bible yan eh. Kaya kahit ang governance, ganyan. Tama? Kaya kahit ang bumoboto, yun din ang hinahanap. Lahat ng mga institusyon, ng business, ganyan ang hinahanap. Okay? As in lahat. Kahit maraming mga mananampalataya. Kahit sa larangan ng pagpapastor, yan ang hinahanap. Are you listening? Babasahin pa, wisdom is a defense, and money is a defense. The excellency of knowledge is that wisdom giveth life to them that have it. Wisdom! Kaya wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, for wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Wisdom. Si wisdom mismo nagsalita. Wisdom dwell with prudence and find knowledge of witty inventions. The fear of the Lord is to hate evil pride. Kaya ang ibig sabihin, the more degree you have, the more spiritual you are. Is that true? Kaya, lalo na ito, by me, kings reign. Kaya, ang mundo, nagkaroon na ng ibang standard. Ironically, kinuha nila sa Bible. Kaya mga kapatid, ang pagbabasa ng Bible ng mga wala kay Kristo, iba ang hibla. Tayo, hindi tayo yun. Sapagkat tayo may Espiritu ng Panginoon. Tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Ang preaching na ito ay hindi pwedeng i-preach ng kahit sino pang doktor na unsaved. Naiintindihan niyo ba? Wisdom hath builded her house. She hath Wow. Meron akong preaching ito nung araw eh. The 7 pillars of wisdom. So what happens? We pride ourselves with having given education to our children. When parents see their children walk down the aisle to get to the platform to receive their diplomas, we rejoice to the heavens and we give God the glory, especially when they get honors. Do we not? Para bang tugatog na ito ng tagumpay, praise God, to God be the glory. Yun na lang yun, mga kapatid. Pero teka muna. Kasi sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. How do you explain that? Are you listening? Paano mo i-explain to? Ang takot sa Panginoon ay simulain ng wisdom. Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Inulit pa, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Isa pa, the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
I realize today na hindi lahat ng Kristiyano naiintindihan to. Okay. Analogy. And you will really find this to be very, very true. Makinig lang tayo maigi. Okay? Gumraduate, nagkaroon ng knowledge. Kasi nga, yan ang pinakamatayog na pwedeng gawin ng pamilya. Okay? Talagang pinapasok sa isang magandang institusyon. Siniguradong may degree. Kahit hindi ng daya. Okay. So, nagkaroon ng kaalaman. Knowledge. Correct? At panahon na para pumasok sa industriya para yung kaalaman ay maging wisdom. Correct? So, anong tawag mo ron? That is when you practice your knowledge. It becomes wisdom. Kaya ikaw ay nagtatrabaho. Tama? Pero, ang pinanggagalingan mo lang, yung lahat ng secular. Pero wala kang pagkakakilala sa Panginoon at wala kang takot sa Panginoon. Naintindihan niyo ba? Puno ka lang ng sekular na edukasyon. Hindi mo alam kung ano ang katuwiran ni Kristo. Hindi mo alam kung ano ang katotohanan ni Kristo. Hindi mo alam kung ano ang pag-ibig ni Kristo. Hindi mo alam kung anong biyaya ni Kristo. Pinagmalaki mo na ikaw ay may kaalaman. May degree ka. Pumasok ka ngayon sa industriya. For all you know, present ang kasalanan doon. Okay? At kahit may trabaho ka, wala kang tinitindigan na katuwiran ni Kristo, kabanalan ni Kristo, wala. Wala kang fear of God. So, ano gagawin mo? Pupunuin mo yung sarili mo ng gawa ng mundo. Ibabagay mo yung sarili mo sa kanilang korupsyon. Naintindihan niyo ba? At kahit saan kang opisina pumunta, present yan. Huwag mong sabihin sa akin na yung nasa gobyerno, wala niyan. At huwag mo rin sasabihin sa akin na yung nasa mga peace and order, wala niyan. At huwag mo rin sasabihin sa akin, doon sa health industry, wala yan. Kausap ko ang mga taga-PMA, sinasabi sa akin, ang daming korupsyon dito. Kaya kapag wala kang fear of God, hindi mo maobserbahan ang totoong wisdom. Why? Sapagkat the fear of God, when you be consistent with the will of God, that is the beginning of true wisdom. When you apply, hindi lang yung edukasyon mo sa sekular, kundi ang consistency sa salita ng Diyos. Kapag wala po ito, ano pupuntahan ng ating lipunan? Kaya ganyan na nangyayari. So, yun ba yung wisdom ng Panginoon? Hindi. That's the wisdom of this world. So, anong nangyari kasi? Kahit mga churches natin, hindi alam yun eh. Sabi sa akin ng mga nasa Amerika, kaya pastor, alam mo dito sa Amerika, pag 18 years old, bahala na yung mga anak namin, ano ganyan. Basta pinapalaki na namin sila sa Sunday school, pinapalaki namin sila, nag-i-special number, pinapalaki na, yun lang ang alam nila, mag-special number. And then when they get out into this world, the whole world devours them. At wala silang involvement sa ministry, hindi nila alam ang grace ng Panginoon, pupunta sila sa mundo. Alam niyo gagawin na? That the world will devour them. Like a lion will devour them. Kaya marami sa Amerika na mga kabataan, mga karir, nung lumabas na at nagtrabaho na, wala nang spiritual life yun. Nasa Amerika lang. Kaya may ang alam, pumunta rito, galing Amerika, ano ba spiritual life mo? Wala. Pero pinagmamalaki siya ka, natatrabaho, may business and everything.
So ano yun? Meron bang value sa Panginoon yun? May value sa Panginoon? Kaya sabi ng wise man, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Keep His commandments. For this is the whole duty of man. Is there anyone here more wise than Solomon? Pero hindi natin alam yan. Kasi marami mga Kristiyano ganun din. Kasi, Pastor, ang problema, Bible eh. Ang sabi kasi ng Bible, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Pero mga kapatid, intindihin natin ang Bible. You know why? Ito ang sabi ng Bible, oh. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom. We preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. But unto them which are called both Jews and Greeks, Christ, He is the power of God and the wisdom of God. Okay. Let's make a drive at our hearts tonight. Wisdom is the principal thing. But we also find in the Word of God that it is Christ who is the wisdom of God. Correct? Amen? Anong ibig sabihin yan? Ito ibig sabihin yan. Wisdom. Jesus Christ, the wisdom of God, is the principal thing. Therefore, get Christ. And with all thy getting, get understanding. Get the understanding of Christ. Are we listening? Has this been a realization of Christians? Hindi naman lahat ng pastor nagpe-preach nito eh. Kasi si pastor mismo nangangarap magkaroon ng kung ano sa mundong ito. Nagsabi ba ako dito na huwag kayo magkaroon ng degree? Hindi. Abi, mag-aaral tayo. If possible, be educated. However, if you will have wisdom, we should have the wisdom of Christ. Because He is our wisdom. And being wisdom, Christ is the very application of knowledge, and that extends to every section of our lives. Amen? Pero ang hirap tanggapin ito. Bakit po? Kasi ang mindset ng tao, pag nanatili ka kay Kristo, at pag nanatili ka niyan sa lighthouse, hindi ka uunlad sa buhay mo. Kaya, di ba? Kasi ang lighthouse pang langit lang yan. Kaya, isipin nyo lang ito mga kapatid. Yan, no? Ito lang mga kapatid. This is already a very striking reality to us. Tama? But are we willing to understand the wisdom of Christ? Lalo na, sabi ni Paul, doubtless, I count all things but loss
Si Paul, mga kapatid, lawyer na yun. Di-Campanilian lawyer na yun. Okay? He was part of the Sanhedrin. Okay? The most educated of Jews. Did you know that? A Pharisee of Pharisees. Sabi niya sa kanya. Nag-aral siya sa pinakamatayog na pag-aaral. Si Apostle Paul. Pero ano sinabi niya? Lahat ito, I count them in comparison to the excellency of the knowledge of Christ Jesus. I count them loss. Ibig sabihin, walang kakumpara. What do you call that? That's humility. Okay? And given that comparison, na walang kakumpara, ang sabi ni Paul, that I may know Him. That I may know the power seen in His resurrection, that I may know the fellowship of His sufferings, that through this knowledge, I may be made conformable to His death. Now, pigil hininga, no? Di ba? Yun palang ibig sabihin yan. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ang pagpapahayag ng tungkol sa ginampanan ng ating Panginoon para sa kanila na mapapahamak foolishness. Kaya ang pagbabasa niyan, for the preaching of the cross is to them that perish, foolishness yan. But unto us which are saved, the preaching of the cross is the power of God. You know why? You know why? Because the preaching of the cross is where the knowledge and wisdom and understanding of Christ comes to us. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world? For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Kaya mga kapatid, hindi ko ito pinipreach para yung bagay ba na just simply to get you on our side. No. Ipinipreach ko ito because this is how the Bible teaches it. Tama? Ang inyo pong pastor ay hindi kulang sa pansin na para bang ako'y magmamakaawa na dito na kayo sa side na ito. You understand? Our job here is to preach the truth. And I would that we all stand on the truth. For God, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. And God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. The base things of this world and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Kaya inulit ni Paul, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification, redemption. Isa lang yung wisdom dyan. But this is a deep preaching kung lalahatin natin yan. That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. So let's go back to our text.
Introduction pa lang pala yun. Yun talaga yun eh. But the introduction itself, nakikita natin ang ating kalalagyan. Because we all have to realize where we come from and how the truth of God's Word will make us. Amen? So, desiring that ye might be filled with the wisdom of His will, with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Okay? So, bilugan muna natin, knowledge. Yan ang una. Wisdom. And then, spiritual understanding. Now, kung maalala niyo, nagbigay ako ng isang example kung paano ina-apply ito. Naalala niyo yung nagmamaneho? Okay? So, paano mong dinidifferentiate ang knowledge, wisdom, and understanding? Well, simple lang, para at least alam natin lahat ng pinanggagalingan natin. Gusto mong mag-aral, magmaneho ng sasakyan. Kotse, for example. Ang unang ituturo sa iyo, ito manibela, ito ang cambio, ito ang brakes, no? Ito ang silinyador, ito ang gas, ito ang clutch maybe, okay? Ito ang ignition, right? Ito ang left turn, right turn. Good. Ito ang headlight, ito ang gasolina. Kaalaman yun. Correct? Pwede ka nang umupo, paandarin mo. Start mo. Brum, brum, brum. Kahit isagad mo yung silinyador niyan, wala pa rin yun. Pero alam mo na. Tama? Alam lang yun. Pero hindi ka pa marunong. Correct? Yeah. So, sabi, i-shift mo na sa gear number 1. Primera, unti-unti mong i-release yung clutch. Habang dinidiin mo ng konti-konti yung silinyador. Pag-aaralan mo yan. Timplahin mo, wag yung bigla-bigla. Okay? Pag medyo maano ka na, umakyat na yung RPM, lagay mo na dyan. So, nagawa mo na unti-unti. Ibig sabihin, nakakapagmaneho ka na mula rito hanggang kanto. Marunong ka na. Di ba? Nag-practice ka pa. Okay? Nakalabas ka rito, naka-U-turn ka, nakarating ka ng SM. Wow, marunong na ako. Pastor, marunong na ako. Halika, sumakay ka rito. Wag, baka atakihin ako sa puso sa iyo eh. Di ba? Kasi wala ka pang understanding. Okay? Ano yung understanding? Na maihatid mo yung sakay mo na maluwalhati sa pupuntahan niya. Tama? Yun ang understanding. So alam niyo na kung anong kaibahan? Correct? Hello? Oo. Practical na buhay. Practical na buhay. Maraming pwede yan eh. Sa bagay ng, meron ka ng degree. Okay? Nagtuturo ka na. Siyempre, nag-teacher ka eh. Nagtuturo ka na. Okay? Pero yung pagtuturo mo naman, hindi naman dinadala ang ating bansa sa tamang landas. Hindi understanding yun. Sinabi ko yun sa aking mga kausap eh. Kasi sabi sa akin ni Dean Alex Brillantes nung araw sa NCPAG, Bishop, iniimbitahan kita mag-lecture sa NCPAG. Sabi ko, anong topic din? Ang topic mo ethics in governance. Maganda yun ha. Sinong estudyante? Yung mga nanalo sa eleksyon. Nanalo? Yung mga mayor, vice mayor, mga konsehal. Ibig sabihin matapos silang nanalo, saka pa lang sila mag-aaral ng ethics sa government. Yun na ngayon. Kaya naman pala ang gulo natin dito kinakailangan bago sila tumakbo, marunong na sila ng ethics. Hindi ba? So, ganun ang kalalagyan natin Why?
kulang sa understanding kung saan tayo dapat tumungo. Walang luwalhati ng Panginoon. Okay, so at least alam na natin, ito ang premise ng ating mensahe. Mga pamilya, paano ba maging pamilya? Di ba? In most cases, pag may magpapakasal, kakausapin ko. Pero siyempre, hindi mo naman mailalatag lahat. Okay? Yung pala, kailangan ka lang para magpakasal. Oh. Kaya nga sabi ko, kapag may magpapakasal ulit dito, dapat yung ikakasal, humarap sa mga leaders natin at sabihin kung anong gagawin nila kapag sila'y mga magulang na. Ay, wala po. Magpapakasal po kami, pero maghihiwalay kami. Kasi mag-a-abroad siya, ako maiiwan dito. Eh, lalo na. Tama? Minsan, iniisip ko, ba't ba ako nagpastor? Kasi si tatay pastor eh. Palagay ko hindi. Andiyan ba kayo? Palagay ko hindi. Hindi ako pastor ng Lighthouse dahil si tatay ko ang pastor dati. Kasi, pag wala na ako, sino gusto niya magpastor? Si Rina? Si Reza? Sino? Hindi ganun yun. Amen ba? Kaya natuto rin ako eh. Ang tanong ko, Panginoon, paano ba ito? And the Lord by His Word, no, has been teaching me na you need to make everybody learn this. Learn Christ. Sapagkat hindi ito institution mo. This is my institution. And everybody needs to learn Christ. Kaya maganda eh. Learn Christ. Amen? Okay. The knowledge of Christ. Madalas, mga kapatid, ito lang at ito lang at ito lang ang gusto ng tao. To know Christ. Pagkatapos, make Him known. Maganda sana nun, ha? Okay? Pero, tingnan natin how we know Christ. Okay? Eh kahit naman sa educational institution, pinag-aaralan eh. Correct? Oh. I believe we all should know the love of Christ. Correct? Do you know the love of Christ? Does everybody know here the love of Christ? The love of Christ which passes knowledge? Do we really have a good knowledge to stand on concerning the love of Christ? Eh mga kapatid, kung kine-question mo pa ang pag-ibig ni Kristo kapag ikaw ay nagkakasakit at nawawalan, hindi mo alam ang pag-ibig ni Kristo. Naintindihan niyo ba? Mahal ba ako ng Panginoon? Ba't nangyayari sa akin to? Kung hanggang ngayon ay kine-question mo pa yan, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig ni Kristo. Good? We must really be able to take the love of Christ as tugatog ng lahat, mga kapatid. Okay? When you get to know the love of Christ, when you begin to take hold of such love, to go deep into it, to be grounded in it, and when you get everyone else around you to look into this love, appreciate the breadth, length, depth, and height of it, and when all of you can take hold of it, it becomes something that goes beyond just grasping the love of Christ. Minsan inaawit lang natin, the love of Christ is greater far than tongue or pen can ever tell. We also need to understand that nothing can separate us from such love. Tama? Alam niyo, I realize this. Ang dami pala sa mga Kristiyanong nagkiklaim na kapag namatayan, nagka-cancer,
naging terminal, whatever, kine-question ang pag-ibig ni Kristo. Kine-question ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon kine-question mo pa yan, hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kahit naman tayong mga magulang, okay? Kung mahal mo ako, Dad, bibigay mo sa akin to. O, di ba? Akala natin ang pag-ibig ng Diyos ganun. Correct? Ha? Hindi po. Kahit ang pag-ibig ng Diyos ay may isang quality, mga kapatid, na namamalo. Did you know that? Am I right? That in love, anong ginagawa sa atin? Okay? Kaya may chastisement. Kung ayaw mo ma-chastise, you do not know what the love of God is. Amen ba? Okay. Now, at ang pag-ibig ni Kristo, mga kapatid, ay hindi lang tinatanggap, kundi nilalakaran. Nandyan ba kayo? Ha? At ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay nagko-cover ng maraming mga failures. Okay? Now, we live in this world na kahit sa social media, ang talagang hina-highlight ang mga failures. Ang mga imperfections. Yun ang hina-highlight. Okay? Dahil yun ang ating tendency. Kaya nga, mga kapatid, we need to know the love of Christ because the love of Christ covers multitudes of sins. Hindi ko naman sinasabi na huwag tayo mag-preach ng warning, no? Sa mga lumilihis. Ang sinasabi ko lang ay ito. Huwag tayo mag-highlight at maghanap ng mali. Nakikinig ba kayo? Hindi tayo lahat dito perfect. Puro tayo mga imperfect dito. Pati sa sitwasyon ng buhay natin. But let me warn you. Okay? May mga nasa labas na tumitingin sa mga buhay ng mga naririto. At ang palagi nilang tinitingnan, yung pula. Pagkatapos, ibabalita sa inyo. Para siraan yung nasa loob natin. Naintindihan niyo ba? Kapag may tagalabas na kung ano yung sinasabi na pula o kasiraan ng nasa loob natin, na tapat sa ministry, huwag niyong paniniwalaan yun. Tagalabas yun eh. Do you understand? Amen? Meron tayo mga cases dito, for example. Pag sinabi ko, we are dealing with this situation. At lalo na, sabi ko, if the pastor deals with this situation, huwag na kayo magsalita. Sino magsasalita? Yun nasa labas. Tapos, they will try to influence yung mga nasa loob. Okay? Just to destroy people here who are faithful. Palagay nyo kaya, tama yan? They do not have the love of Christ. That's the fact. Okay? Hindi lang yan. We need to have the knowledge of the truth of Christ. Kaya nga palagi kong sinasabi, we do not just preach what is true. We preach the truth. Amen? And the truth goes in all respects ng buhay natin. It makes us free. At hindi lang tayo free sa ilan. Free tayo sa lahat. Okay? Kaya ang sinasabi ng Ephesians chapter 4,
that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive, but speaking the truth in love. So that all of us may grow up into Him in all things, from whom the whole body fitly joined together. So you see, mga kapatid, we not only need to know the love of Christ, we also need to know the truth of Christ. Kasi alam niyo po, yung truth of Christ, ang ating dinadala kahit tayo'y nasa abroad, kahit tayo ay nasa sulok ng buhay natin. Kayo mga nasa abroad, hindi ko mapapakita sa inyo lahat ang pag-ibig ng Lighthouse. Limitado tayo eh. Tama ba? But you should know the truth of Christ. Upang kahit saan kayo naroroon, dalhin nyo at matibay kayo sa katotohanan ni Kristo. Naintindihan nyo ba? That is the practical use of the truth of Christ. Kapag kayo nasa social media, minsan ang hirap hanapin ang the love of Christ. Pero anong gabay natin? The truth of Christ. Amen? Tama ba? Nag-iingat tayo sapagkat mapupulaan tayo that we do not know the truth of Christ. Okay? Kapag tayo ay nasa kahit saang lugar, at stake ang ating testimony, anong dala natin? The truth of Christ. Sa kalagitnaan ng mga sakim, the truth of Christ. Sa kalagitnaan ng korupsyon, the truth of Christ. Sa kalagitnaan ng fake news, the truth of Christ. Amen? Sa kalagitnaan ng kahit na anong kalalagyan, the truth of Christ. Because it will make us free. Amen? Mahirap na, pastor, na ano eh. You see, we need to understand the truth of Christ. Now, kung kaya nga matibay na matibay ang sinasabi sa atin ni John sa 1 John chapter 5. When you get out, read 1 John chapter 5. Okay? The truth of Christ. Hindi lang yan. Kailangan natin ng knowledge ng grace of Christ. Okay? Ang dami naman po, pastor. Pwede ba love of Christ na lang? Hindi. Because we need to get deep into the knowledge of Christ. Ano nga yan? Number 1, the love of Christ. Ano yung pangalawa? The truth of Christ. Alam na natin kung ano aplikasyon yan, di ba? Okay. The grace of Christ. Bakit? Kasi dumadaan tayo sa iba't ibang level at sitwasyon at circumstance sa ating buhay. Aangal tayo, Panginoon, mahina ako. Tama? Panginoon, ito ang kalalagyan ko. Hindi ko na kaya, Panginoon. Give up na ako, Panginoon. Tama, no? Nangyayari ba sa inyo yan? Panginoon, ayoko na. Di ba? Tama, no? Ha? On the other hand, nasa tugatog ka ng tagumpay. Nakarating ka kung saan. Fine. But you also need the grace of God. Correct? So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang the truth of Christ ay dala natin across, pag ganito, the grace of God, pag ganito. Okay? Hello? Kung the truth of Christ ay pamantayan natin, mga kapatid, sa lahat ng kondisyon. The grace of God is whatever we can do in such situation. Kailangan nating maintindihan yan. Why? Kaya nga sinasabi ko, kapag ang biyaya, ay palaging ito'y kilos. Correct? Kung halimbawa, we are faced with, kailangan na, the truth of Christ, yun ang katotohanan, pero wala ka namang ginagawa. You are still empty of the knowledge. Correct?
In the love of Christ, we are given the guarantee. Kahit anong mangyari sa'yo, hindi kita bibitawan. Good. In the truth of Christ, kahit saan tayo naroon, we will stand according to truth. In the grace of God, we can do something, mga kapatid. Sa ating pamilya, sa ating lipunan, sa ating trabaho, at lalo na sa ating ministry. That's the grace of God. Do you know it? Ang dami ngayon mga Kristiyano, give up na ako, wala na akong magagawa. Gayon ba ang biyaya ng Panginoon? Tama, mali? Matanda na ako, pastor, wala na akong magagawa. You know, I'm glad for Lighthouse. Pinapanalangin natin, kahit itong mga kapatiran natin, for example, I hope Estrella would not mind. Kausap ko sa Estrella kahapon. Kasi si Rose, 1 linggo na palang nilalagnat. Pastor, anong gagawin ko? Pinakinggan ko. Teka muna, hindi ako doktor, may doktor tayo eh. Robert, asikasuhin mo si Rose. Tawagan ng Lighthouse Watch. Ngayon, may report na sa akin eh. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Kung love lang yan, mahal ka namin, Rose. Love you. Gagaling ba yun? Tama, mali? Truth! Teka muna, alam mo katotohanan niya, mga matatakot. Grace. Para may magawa tayo. Hello? Kaya nga, lahat tayo dapat may ginagawa. Doon nakikita na in the moment of weakness, yung biyaya, nagbibigay ng strength. Galing sa daloy sa iba. Amen? Paano yung mga nandun sa Egay? Sa Cagayan, nadali ng Egay. Can you imagine? Hindi ba grace yung makaabot tayo sa kanila, yung magawa tayo? Tama? Pero hindi lang yan. We should know the knowledge of His will. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye be filled, not just with knowledge, but with the knowledge of His will. Tama? Meron kang kaalaman sa institutions of learning. But do you know the knowledge of His will? But do you have the knowledge of His will? Diba? Minsan, yan ang tanong ng marami. And we've preached on this several times already. Ito nakaraang linggo, hindi ba? Ano ba ang kalooban ng Panginoon sa akin? Pag pinag-usapan ng kalooban ng Panginoon, it is always something that is actually done in response, in contrast to sin that is according to His will. Na hindi lang tayo kumikilos sa isang kalalagyan sang-ayon sa ating impulse. Correct? Sapagkat kung impulse ang pagbabasihan natin ng ating pagresponde sa mga sitwasyon, mag-aaway at mag-aaway tayo. But that is not the will of God. Amen? And the will of God, mga kapatid, ay pinag-uusapan to sa buong eklesiya. Hindi lang para sa isa. Para sa pamilya at para sa eklesiya. I will stop here. But that's knowledge. Okay? The knowledge of Christ. The knowledge of His love. The knowledge of His truth. The knowledge of His grace. And the knowledge of His will. Paano tayo tutugon dyan? Diba? That is the wisdom that we have from here.
Let's come to Him today. Amen? Gisingin ang ating mga kalooban, gisingin ang ating mga kamalayan, lalo na bilang mga pamilya. Tumayo tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa magandang katotohanan ito. Ginising niyo, Panginoon, ang aming kamalayan. Kung meron man kami, Panginoon, na ibang mindset, baguhin mo, O Diyos. Ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming kabigatan. Kung umaangal man kami sa mga pangyayari sa aming buhay, Lord, thank you for this truth. Let us know. Let us have knowledge. Let us be filled with the knowledge of your will. Let us have your wisdom. Let us have understanding. At kahit, Panginoon, itong preaching na ito tungkol sa kaalaman, knowledge alone is already something that we should take hold. Let us come to you, Lord, today. At kung meron man, Panginoon, sa aming kalagitnaan na hindi pa kilala si Kristo, Lord, make this to be the moment that they would come so that they may know Christ, that they may know Him in life. Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if you have prayed this prayer, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. And the Bible says, He that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse DBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.